Morning. Uh, Actually, dugay na ako din kakadtuman sa una sa SM, no? Kay, akong director sang Afterglow Singers for like 13 years, no? Sa Afterglow, nag-rehearse kami na pirmi. Pero sang decide na kami nga magbalik sa US, why na ako nagbalik sa Afterglow? No? Kasi I dedicated myself sa ako ng family. During those times, siyempre, wala pa kami bata. Si Pastor Aaron, isa nga mo niya kamanguran sa Magulutod. In the quest of our parents to make boys, no? Kaya gusto sa ngamon ginikanan, boys mo. Anti sa ako may duwa ko kababayi nga magulang. So nagwa ko sa ikatatlo. No, sining sa ako nga may siguro kinanglan ta pagid isa pagid ka lalaki. Pero ang masubo, duwa ka babae nagwa. So si Pastor Aaron nagwa sa anum. So imagine the pattern bala. 2 girls, 1 boy, 2 girls, 1 boy. Kung mag-continue na siya, mag-sum kami pa patapusan ang lalaki liwat. Do kabudlay na. Anyway, it's very surprising on our part to know nga si Pastor Aaron nagpili nga mangin pastor. Kaysa amon niya magulutod, 5 kami teachers by profession. Siya, education man sa. Siguro sa apat niya ka mga magulang na nakita niya every night nga nagaobra permis ang lesson plan, mga slides, or Manila paper pa na sa una. No? Siguro na-realize na daw hindi ko ginikaya niya. No, pero gintawag sa Ginoo sa lain nga field. And amo na subong nga sa inyong pastor. And I really appreciate our parents for ginalaw ya bala sa Ginoo nga ngamon ginikanan maghatag sa sinang vision. Nga ngamon kami nga manggulutod mag-agi sa Bible school before we proceed sa secular na school. Amo na nga alima kami nag-graduate kami tanan sa Bible school 2 years. Amo na sang certificate for Christian service. 2 years to train you sa Bible school. Grabe nang intensive na kayo nga training sa una sa time namon sa Maranatha. Pero si Pastor Aaron, pag-graduate niya sa Bible school for 2 years, nag-proceed sa theology. After sa nag-proceed sa theology, nag-proceed sa BCM for pastoral again. So, it's surprising on my part, no? Ako bilalaki ang magulangan nga na pastor. Pero dako among kalipay, kaya siya nagpabilin nga manay mag-serve sa Ginoo. So, manamon nga isa sa mga joyman sa ako niya part, no? Wala ko yan na pastor kay gitawag ko sa Ginoo mag-serve siya sa lain nga pagi. I'm more on like some music. Kaya ako music director ko sa Maranatha Baptist Church for a long time. Dugay na. Pagbalik ko diri halin sa Amerika after 5 years, nag-director ko liwat dito sa simbahan namon samtang ara ko. So, 5 sa mga 4 sa mga babae ko pastors tanan ang wife. Ang husband. Ang sila ni nga mga utod ko, grabe no, di ko maka-imagine no, nga inisanan sila nakapamana sa pastor. Kag amo man sa kay Pastor Aaron, no, of course si Josela, ang inactive man diri sa church. So, gusto ko na isugid sa inyo, kay grabe gid ang work sa Ginoo sa kabuhi sa amon pamilya. Well, thank you so much for giving me the chance nga mag-preach in yung church sa Sinayaga. So sa Sinayaga, we are focusing on the topic, honoring God in our complaints. Bisang ginatag ni Pastor Aaron sa akon, medyo lain pa ning title, pero siling ko, I need to change it. Kasi siling ko, ito ang mugi ni Samo. So instead of bringing only our complaints, I changed it to honoring God in our complaints. My question ko sa Sinayaga, have you ever complained to God? Like complain gid ba? Have you ever found yourself in moments of despair, looking up and asking, God, where are you? Grabe nang katabo sa akin, where are you? Diba? Grabe nga nga question. Gatagring na permi sa aton. Amo na ning katabo. Hindi ka Lord.
Now, think about it. Complain isn't an exact word we love. Hindi kita namin yan sa word niya, complain niya, even inside the church. Now, makabati ka lang ng tao nga nagareklamo, lalay, anong ginareklamo niya? Diba? Kaya kung sa ginambala lang kita, dapat mangin kontento ka na kung anong nakita mo, kung anong sitwasyon, mangin kontento ka na. Pero hindi kikibla kita, wag kita bala ka right nga mag-complain sa Ginoo. Kung nanotisaran ninyo sa Bible, madamo sa mga folks dira nag-airing out sa nila grievances. And it doesn't seem to be a sin. No? They even turn their complaints, ari sa Psalms, into songs for everyone to sing together. Very interesting, right? Kaya bisa sa Psalms ni David naman na. So now don't get me wrong. I'm not saying it's okay to throw a tantrum at God just because what? Things didn't go your way. No? And I'm definitely not saying you got any reason to be mad at God. That I believe is never right. May testimony ako i-share sa inyo. Ginsulat ko na lang nisa sa English kay gusto ko, hindi ko na ako mag-saysay, gibla kami medyo malawig na siya. May personal testimony ako na i-share sa inyo before we jump right into the message this morning. For 16 long years, my wife and I have been waiting, hoping and praying for a baby. 16 long years, imagine. 16 long years. It's been a tough road, filled with many nights of tears, and asking God the hard questions. Why is this so difficult for us? We wonder. Hindi kami ka-baby man for 16 long years, imagine. Nabiglawig na yan. May nabatian ko 6 years, may nabatian ko 9 years. Amo niya 16 pagid. Why do we have to go through so much pain when other couples seems to have babies even without trying? Diba? Kaparidan daw yung mga bata kapag gusto lang sila sang kadamuhan sa ilang bata. Kami for 16 long years, wala. Gito kay posible. Gid. It feels like life handed us a puzzle that's just too hard to solve. Kabudlay-budlay, gid. We've done everything we can think of. We've left no stone unturned in our quest to become parents. Even doctor visit, every piece of advice, every treatment we tried has been a step in this journey. Grabe, a journey that tested our strength and faith. But each step has led to a dead end. Do hopeless naging kami kung isa, with more questions than answers. It's like there's a secret we can't crack, no matter how hard we try. Grabe nga paningawa. It's like there's a piece missing that no one can find. May pasol ka bala? Despite it all, we keep going. Keep hoping. Because that's what you do when something means the world to you. You don't give up. Even when the answers aren't clear. Hindi kami kabalo ka na mo naman. But here's the thing about hope. It doesn't give up easily, or neither do we. Now, with every setback, our resolve only grows stronger within us. We stand together, united in our struggle, and our hope that one day, our patience will pay off. 16 long years, Lord. Oh, grabe, tigulang na kami na Lord. We don't know when or how, but we believe that our love and perseverance would lead us to the moment we've been waiting for. And the moment we finally hold our own baby. Gintagaan kami sa Ginoo sa amon nga baby. For 16 long years, grabe, ginandom lang na namon. Last sang December lang, natawa man bata. Wow. First time namon nga na-hold amon nga baby. Siyempre, kalipay sa bilog ng pamilya. Labi na gid ang akon ginikanan. Kalipay ba lang? Nga sa kadugayon mo na nga ulat. Of course, si Papa ko lang yung nakita. Po, kaya siyempre kuha na sa Ginoo early pa. No? Before nga nagbusong si Mrs. So, ang question ko sa siningaga, basi mamangkot ka mo, and I'm glad you asked that question. Sa mind ninyo, did I complain to God during those times? Sa 16 long years, nag-complain ko sa Ginoo? Yes, I did. Complain ko yan. Hipokrito, naging ko masiling kung wala ako nag-complain. Kami sa asawa ko. Complain lang. Siyempre, within 16 years,
May duwa ko ka-hardest moment sa akong nga kabuhi. Sa napatay si Papa ko nga tuko sa Amerika, hindi ko kapuli tungod sa COVID. Gusto ko naging makita si Papa, pero hindi ko makita kay grabing COVID. Pugong nga makapuli ko. Ay kaduwa nga pinaka-hardest nga moment sa akong kabuhi, nga makita ko nga asawa ko, pero may nga nag-struggle every night. Hindi mabuo, hindi kami kabuo. Every time nga wait kami for that week, abi namon, mabusong na sa hindi pasagli. Dito na kami sa Amerika, dala kami sa Ginoo sa Amerika, kay knowing nga dito sa mabulong, kag dito ginadiskubrihan ang diferensya sa iya. Ginayo anay, ginfix anay, ang something sa iya nga ovary, kag dito na hinatag sa Ginoo ang bata. So grabe no? Sang diri kami sa Pilipinas, ni isa ka doktor wala may maka-explain kung anong diferensya. Kay wala man diferensya ako, wala man sa. Di paano tani masolbar ni kay bisan doctors kay hindi maka-explain kung anong diferensya sa amon dito sa US na diskubrihan. Kapasalamat kami sa Ginoo dito. So, nag-complain kami. But you know what I think? There's a way gali to complain that fits right in with the Bible. That fits right in the Bible. Actually, bringing up our troubles is a key part of lamenting. So, hindi natin ma-detach ang word niya lament kag complaint. Kaysa 14th century, na dunduman ko na sa akong series ng studies, actually, hindi nga word commonly, ginaisa lang nila. Hindi mo ni ma-detach ang word nga lament. Nga, why ka galament? Hindi imposible nga galament kang wala ka ga-complain. Duwa, gop danay gini sila. So, if we want to understand how lamenting works, if we want to find the goodness in it, we got to figure out the right way to complain. We have to figure out how do we lament in a way that aligns with God's will? How do we bring our complaints before the Lord in a manner that honors Him? How do we bring that? How do we do that? If you're going to look back sa aton nga text nga ginbasa sa Siningaga, actually may mga steps dira to righteous lamentations. Basahan ko lang liwat ang verses 1 and 2 and then jump right into verse 17. Ginsiling sa verse 1, "Why, O Lord, do you stand far away? Why do you hide yourself in times of trouble?" Verse 2, "In arrogance the wicked hotly pursue the poor, let them be caught in the schemes that they have devised." Verse 17, "Why does the wicked renounce God and say in his heart, you will not call to account?" Kung NIV ang basihan natin sa aton nga text, may apat da ka why. Why? Pero sa ESV, 3 lang. So from this heartfelt nga plea ni David, we can extract profound lessons on how to approach God with our grievances. Una-una gid, we have to direct our complaints to God. First gina. No, we have to direct our complaints to God. Ang psalmist actually, wala siya nagmurmur sa palibot niya. Gindirect niya ang question niya sa Ginoo. Kagi ka mo nga nag-complain ka mo sa sigapariya niyo. Usually lang complain, sige ka complain sa sigapariya mo. Kaysa hindi namin resulta, di ba? Nag-create pa gid sang problema. Pero kung imo lang taon, let's look at the verses like 3 to 7. Kung may time, no, I'm not gonna go there and read it. Kung ginbasa ta nakagina. Kung imo na sa lang taon, gin-describe na ni David kung anong ginahimo sa mga wicked. Graphically portrays how the wicked oppress the righteous. Now, even though nag-exhibit sila sa grabe nga negative traits, verses 3 to 7, grabe na dahil lang ginahimo mga kauturan. Kung sabahan nyo kung ginaang ginbasa at nga text, grabe lang ginahimo. Ano i-summarize kong iba na? They are proud. They're boastful. Anong ginahimo? Ang mga ginahimo sang wicked. They're greedy, blasphemous, arrogant sila, haughty sila, self-sufficient. Wala man ang Ginoo yung nagasapak sa amon. Ari ay, naga-prosper kami ya. In spite ng ginahimo namon sa inyo nga mga malain, sila lang,
Kita nyo, wala man may ginahimo ang Diyos nyo sa amon. No? Abusive sila, deceitful sila, oppressive sila, destructive sila kayo. Kaya ginahalitan nila ang mga inosente ng mga tao. Imagine nyo, Black, amo na klases ang senaryo sa tubangan ni David. May nag-report pa sa iya, nga muning ginahimo nila sa amon, no? Ano ginahimo ni David? He never addresses the complaints to them. Kita niya nung ginahimo nila, kita ni David ang ginahimo nila, pero never ni David address sa ila ang complaints nga, untatano na. Nugay ka mo sang himo sa amo sila. Wala ni David ginhimo, una niya ginhimo, kinadress niya una ang iyang complaints sa Ginoo. Kung aton basahon ang verse, I'm not sure kung verse 17 gina siya. Nagsiling dara, O Lord, you hear the desire of the afflicted. The same chapter. O Lord, you hear the desire of the afflicted. You will strengthen their hearts. You will incline your ear. Kung imo bala lang tawon, ang definition sa word nga here sa Hebrew nga text, ang meaning sina, may deeper meaning siya, hindi lang ang Ginoo nagapamati, kundi ang deeper meaning is na a longing. Ang Hebrew definition sa word nga here, a longing. No, kanibutang na naton sa context sang aton nga Lamentations, amo ni sa mga kauturan, kaya ginalantaw naton kung paano na naton sa i-connect sa aton nga Lamentations. Kung nga akin ang lanti i-address gid sa Ginoo ang aton nga complaint sa iya, kayo na gali ginalong niya. Nga akin ang lanti address ang complaint sa Ginoo, kay ginalong niya ang aton nga complaints. The problem with us, kay wala makita ka palapit sa iya. Kung isa ginapadala kita sa Ginoo sa pagtilaw, kay gusto niya mapalapit ka sa iya. Pero wala kita, wala ta na ginahimo kung isa. He longs for it. He desires it. He yearns for it. Gusto sa Ginoo nga magpalapit kita sa iya. And here's the thing, nadiskubrihan ko sa akon nga pagtuon, that God takes pleasures in our lamentations. He takes pleasures in our lamentations. Now you might say, He's not listening. Well, I'm telling you, He is. Amo na ginambalita, incline your ear. Kapamati agid Ginoo sa amon. No, sa aton lang nga crying moments, mga kauturan, He takes pleasures in our tears. Gaybi kita sa Ginoo. Grabe mo nga struggle. Ang ginugusto na niya sa aton nga magpalapit kita sa iya. Lord, amo niya akong problema. Lord, amo ning struggle ko. Kapalapit ka sa Ginoo. Kay ginalong na sa Ginoo, mga kauturan. Kung may problema ka sa kabuhi mo, ang Ginoo hulat lang. You have to go to Him. No, kag i-share mo sa iya. Our frustrations must draw us closer to God, not away from Him. So, mapalapit kita sa iya. So, mga kauturan, may complain ka mo. Something is bothering you. Someone is giving you a hard time. Go to Him. Sa iya, Ginoo ka na reklamo. I-plastar sa Ginoo. Kaya nga, ano i-plastar mo sa Ginoo? Kaya next point ko is, you have to be honest and specific. Si David, pag sang nagasulat na sa sang Psalms, gin-specific niya gid ang ginahimo sang wicked. Very essential gid mga kauturan nga mangin honest kita sa Ginoo. Kung naga-pour out ka bala sang imo nga complain, di ba, or may bubunot ka, kag gina-share nimo sa imo nga best friend, di ba wala ka sa may ginapunggan, o wala ka pa sa may ginatago, is ginahatag mo gitanan sa iya, ginahambal mo man sa iya. Si David, mo man na, he didn't hold back. He expressed his feelings of being abandoned, and the unfairness he saw around him. Very specific isa. Pero this time, basta ang context, mga kauturan na, ang verse 8 to 11, sila niya, he sits in ambush in the villages. Describe gid ni David. In hiding places, he murders the innocent. Verse 9, he lurks in ambush like a lion in his thicket. He lurks that he may seize the poor. He seizes the poor when he draws him into his net. Oh, very graphic ito. The helpless are crushed, sink down sila niya, and fall by his might.
He says in his heart, God has forgotten. He has hidden his face. He will never see it. Very specific, kag honest si David sa sinanga verses. Pag share niya sa Ginoo. Ano ba lang ma-learn ta sini? When we pray, we should be real sa aton nga struggle. No need of fancy words. No? Or hiding our pain. God wants us to be genuine. And we need to be specific. Instead sang vague or unclear nga request, we should talk to God about the exact thing bothering us. Ang munang gusto niya. May problema ka? Problema mo asawa mo? Problema mo bana mo? Problema mo kabataan mo? Problema mo utod mo? Neighbor mo sa balay mo? I-plaster sa Ginoo kung anong problema. Be specific. Kung ano ginang ano gid ang mga problema, specific mo gid sa Ginoo. May health issues ka, i-plaster sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo, isa-isaon mo gid. Masiling ka, di ka balo naman ang Ginoo. Nagtuhan niyo lang kung paano ni David, gin-isa-isa. Very specific gid siya. Very specific gid siya. Sa Amerika ko, may mga estudyante ako nga problema gid sa classroom. Hindi ko ka-continue sa pagtulo. Kay sakit sila sa ulo. Hindi pa sila dang kabalo kung paano mangin respectful sa ilang classmates. Hindi pa sila respectful sa imo. Ginaguba nilang klase mo. Hindi ka ka-continue sa klase mo. Kay tungod grabe sila ka-destructive sa klase. Every day man ko magabot ko sa school, nag-read ko sa Bible ko. Nagabasa ako, no? Nagapangamuyo ako. Pero Lord, wala gid diya epekto ha. Kabalo ko man ang ginimo ko. Sa kada table, ginisa-isa ko gid pangamuyo. Lord, ang problema ako ni kay Mark. Sakit gini sa ulo, Lord. Di sa kabalo magambal nga nami siya nga partner kay group work kami. Sila grupuhon mo na sila gulpi lang gilinaway na sila kay disrespectful sila sa isa kag isa. Grabe yung problema ko mo. Grupo-grupo sila. Di gaaway to. Ano yung problema sa mga estudyante ko? Very clear man na expectations pero hindi masunod. So gining imo ko sa isa ko every morning. Asang una gasiling ko na ka-OA man naman nga priyang ko gid kada table. Hindi gali gusto sa Ginoo sa isa kon tugid. Gimprihan ko kada table, galambot ko sa table, Lord, ini ba lang, hindi lang anay pagpaskula subong. Tutuon na yung mga kauturan. Gasakit ulo ko ni Saya. Lord, please, hindi lang sa pagpaskula subong. Kabalo ka mo pag next day, wala ka eskwela. Kabalo gidyang Ginoo mga kauturan. You have to be specific. Lord, inisa nga bata, nami ni siya. Tani hindi lang, kay siya naman niya, nga bata ko, alam siya, gifted siya, pero absent per me. Lord, please, hindi na sa pap sinabi. Kaya dako ng bulig sa classroom ko. Grabe mo. Present do, sa bilahalos, isa ka bulan, isa lang sa mag-absent. Isa ba't gid sa ginakon pangamuyo? Grabe. So, sa mo nga lesson, nga na-experiencean ko, dapat gali mangin specific kita sa Ginoo. Kay gusto gali sa Ginoo, specific tagid sa iya. Na yung mga health issues ka, Lord, ginabatsa ko ni, iyambal pala sa Ginoo. Lord, kung isa magsiling kita, Lord, kabalo ka naman siya nabatsa ko. Diba? Ano lang kung saan pa mo, yuta. Do hindi tabala intimate sa iya. Lord, kumanib lang problema ko, sugit ko na sa imo. Ga-drive ko sa Amerika, gaybe ko na. Dasong gastorya ko sa tupad ko, pero wala na tao, ang Ginoo, in-imagine ko. Kaya do friend ko sa, nga sa tupad ko. Gaybe, gastorya ko sa Ginoo, as though He is right there. Nasugid ko tanan. No, amo nang gusto sa Ginoo sa aton. Nga dapat, hindi kita mahuya. Hindi kita madlok, mag-spend. Amo na gani, managali kong kisang rason kung ang pangamuyo ta, lipot kaayo. Sa personal ta nga pangamuyo. Personal ta bala nga pangamuyo sa aton nga kwarto. Nga kalipot lang kay gina-generalize na pangamuyo ta. Wala ta gina-specific
nga gusto gali sa Ginoo nga specific. Tagid aton pala nga muyuan. Amo man og isa nga wala man ang Ginoo nagakuan kay tiyang sabat ya general man eh. Kay gusto sang Ginoo manginanas kita. Being specific, mga kauturan, importante gid. Kaya gina-invite mo Ginoo sa ina nga mga details. Na-invite mo siya nga mag-istoryahan na ikaw mo. Specific prayers matter to Him. They connect us deeply with God's care and understanding. So when you pray, be honest and specific. Importante gina mga kauturan. Ikatatlo, you have to maintain reverence. I-maintain ta ang respeto ta sa Ginoo. Imagine bala ako may nakita ikaw nga tao nga ginasakit, ginakastigo siya, no? Si David naka-witness man na, sa mismo sa mga sa iya mismo nga sinakpan, naka-experience sa sina. Kag na-feel gina ni David what it feels nga ma-oppress ka. No, kag kita mismo, masiling ka gusto mo to sa buligan, gusto mo to sa dipinsahan, ang ginasakit, nabatyagan man ni David. Nabatyagan niya ginamang kauturan. Despite feeling depressed or distress, he approached God with reverence. Na napalapit sa Ginoo. Instead of blaming, ano ginimo ni David? He sought for understanding. Lord, ano nga mo ni kakatabo, Lord, daw? Give me wisdom to understand it. So when we bring our complaints to God, let's do it with respect. Now, acknowledging His authority. When we pray like David, pouring out our hearts to God, importante nga may respeto. Ang higit rin mga kauturan, you have to maintain reverence. It's not about demanding answers, it's about seeking them humbly. Ari may sugid pagig ko sa inyo. During sa kasagsagan sa COVID, na-COVID ko to sa Amerika mo. 15 days ko sa hospital. 15 days. Would you imagine 15 days ako dito? Sabi ko galing na, patay na ako. No, I was calling my mom sa Pilipinas. Hindi na ako kasarang, hindi na ako agwanta. Every day, ginakuha ko nila sang dugo 4 to 5 times. Ito isa ako, no? Naglambot na sa punto nga nag-ikit-ikit ng ilang tuslok. Hasta na di sa pinakapunta nga ugat. Gasiling ko sa mga nurses, no, you have to stop this. Lingo, it's so painful already. Gamba ko na kaya nga ako nga ugat, hindi na magwa. Kaya sa kadugayon ko na linain dito sa ako mamatyagan. May COVID ko, may valley fever ako, may pneumonia, 3 gid ang nagabira sa akon nga lungs. Habi ko mapatay na ko. Grabe nga akon nga pagantos dito. So huli na realize ko, look, may asawa ko gali. Ang asawa ko to sa kay hindi sa kakadto sa ospital mo. Hindi gid pwede. Namihan ako dito sa Amerika bisan sa kasagsagan sa COVID, wala pa sang vaccine, hindi pa man sindihan ang bulong. Wala pa na brako na nung ibulong sa imo. Ga-eksperimento pa lang sila. No, dito ya mga doctors kag nurses, dayban kanila mga kauturan, wala sila nadlo. Grabe dito ko na lungo mo, grabe yung doktor makamusta sa imo. How are you? Tingko dapat sa mga musta sa akon kay may COVID ko. Kasi yung doktor, oh, how are you? It's okay, you're gonna survive. So, damo to nagkalamatay nga doktor. Ito sa Amerika. Pero grabe dito mga kauturan, dayban kanila ya. They're willing to die for you. Grabe itong doktor nga nagabisita sa akon. 3 or 4 doctors gabisita sa isa doktor sa COVID, sa valley fever, sa pneumonia ko. Nasusuli isang gin-scan na nga akon nga lawas sa tube na bala. Na-discoveran ko na nga may bone cancer ko. Grabe pagid ang problema ko. Nagdoble akong problema, may bone cancer ka, imagine. To nagagi ko na siya nga tube do twice gid. Of course, gin-rule out to sa doktor nga wala. It's because natugali sa akon nga valley fever. Kaya ang valley fever, gali mga kauturan, sakit na siya nga gastay sa upper parts ng lawas mo. Kag only Asian sa Amerika ang makakuha sina. Kung Asian ka, katuwa sa Amerika, usually 80 to 90% sa mga Asians nagakuha sa sina nga sakit. Kaya may immunization na to sila mo. Pagkadto na mo, wala kami na-immunize.
Timakwa mo na sa, di mo na sa makuha sa mga bukid. Maklo mo lang na sa kano. Mo na sa dapat i-treat na siya before ang ina nga disease manaog sa dalom. Kay kung manaog na sa kuno sa lower parts ng lawas mo, hindi na sa mag-ayo. So yung sang ari parang di sa upper parts ng lawas mo bunglo na sa mo to ginabirabiraan kasi ang doktor bulong. Would you imagine that? Ang mga klases ng sakit. Pero hindi siya contagious, hindi ka makalaton sa iban. Rugin hambal ko na sa Ginoo. Waya na dulang respeto ko sa Ginoo. Nangamuyo ko, Lord, I'm seeking for understanding. Help me understand nga gina-go through ko ni. Isa sa mga rason kung anin ninsindihan kung amo to natabo, kay kung diri ko galiguro sa Pilipinas na COVID, ambot lang, mas inadayunan gid ko. Pero dito ko sa Amerika, now our complaints, siling ko, become conversations. And reverence opens the door to deeper understanding. Amo nang gusto sa Ginoo. So kita sa iya. Next. So we must recognize God's sovereignty, the fact that He's in control. So even in our confusion, let's approach Him with awe and honor. I-honor tang Ginoo. Hindi kita malipat. Next, seek justice, not vengeance. Imagine someone being treated unfairly. Maybe the oppressor suffering. David felt that deeply. Siya mismo nakagis na. His complaint wasn't about getting back at others. He was seeking justice. Basahon ninyo ang verse 12 to 15. Hindi na ko da mag-over. No? Si David nag-appeal sa Ginoo to act for the righteous against the wicked. Kaya grabe, gidya ginahimo nila. So nag-aasa sa justice no, sa Ginoo para iuntaton ini. Kaya kung magsigi ni Lord, wow, kaluluoy gid. When we're upset, let's aim for fairness, not revenge. We long for God to make things right, especially for those who are hurting. Makita mong tao ginapi, we pray for justice. We long for justice. When we express our pain to God, that's what lament means. Let's do it with a heart that craves for justice. Instead of wanting to hurt others, kaya gusto mo makabalos ka, or gusto mo ibuligan sa, we seek God's righteous judgment. God, yambal ka sa Ginoo, God, Lord, please make things right. Grabe gid. Include ko nino kay sa akong testimony dito ko sa Amerika. May mga friends ko nga colleague ko bla sa 5th grade. Nagtudlo ko 5th grade for 3 years and then 2 years sa 4th grade. Sa naga-teach ako dito, hindi ginaya malikawan nga mismo ang partner mo sa Amerika, akon nga partner 4. 3 ka babae. Puti, ay isa ka Mexican. Mix na sa hindi gid mahimo makakaturan nga may isa-isa gid. Ang ako nga principal, kag-assistant principal sa school, they never get into my class to check what's going on. Ang ginahimo nila nga duha, they would ask sa akon nga colleague sa piyak nga classroom, kag sa piyak na tunga classroom, kung kumusta si Mr. Caldeo. Kay ini man ang duha ni, isaan man, negative gid nga feedback ang ginatag nila. Ang balang ko sila, why don't you guys come into my class and see what's going on? Nga aga pamangkot ka mo sa ila. You come and visit my class para makita nyo kung nang kakatabo. Wahay gidya mga kauturan. Makakadto lang ka isa, kadua during lang sang evaluation. Pero other than that, when is laga-bisita. This laga-bisita, sa upod ko, kapamangkot sila, kamusta si Mr. Caldeo. Di mga upod ko man kaya nga inabigin na ang kakatabo, bisa amon nga 4. Hindi kaya puro babae puti pa sila. The Americans medyo superior per me. Ang color sa skin ko dan layo kayo sa ila. Ti siling nila, Mr. Caldeo, dapat amuni brahon mo yaho. Amuni brahon mo sa klase mo. Amuni man na. Ti siling ko hindi man na pwede na kon ang inyo nga estudyante lain man sa estudyante ko, di ba? Individual differences mo. Siling ko, kung himuon ko na siya, hindi na sa applicable sa estudyante ko kaya mga students ko lain sa inyo. Ila mga estudyante, imaginabla, ginsala mo. Tanan-tanan nga alam ato sa ila.
Alam, ang tanan nga half sa ako nga class is SPED students. SPED, imagine SPED. I have to deal with ADHD. I have to deal with students nga hindi makabasa pero sagad sa math. Oh, grabe. I have to deal with all that students sa classroom ko. Singko, hindi ko na yan mahimong inyo yung strategy sa ako na classroom kay deal ko ya sa mga bata nga lain. May harap ako yung daan nga mga bata, yung ginatawag nila bilang ga-learn pa lang sa language ng English. Mga Mexicans sila, ga-learn pa lang sa language. Kabalo sila magambal English, pero hindi sila kabalo magbasa sa English. So, tudloan mo pa na sila, isa-isahon mo pa na sila. Di gusto nila, imuon ko ang ginaimon nila sa classroom ko, hindi pwede. Siling ko sa ila, di gaya ka-conflict kami. Hindi sila gusto. Grabe mga katulan, nagka-conflict ko na sa ila. No, pero wala ko ga reklamo sa ila. Nambal ko lang sa akon yung principal, you have to come into my class to see what's going on. Nung makadto ko sila classroom, simpre lain ang context ng ilang mga kabataan. Ang ginimo sa Ginoo, nagabot ang punto, gin-change ang principal, gin-change ang assistant principal. Grabe yung Ginoo, blam ako turon sa sinanga time, grabe ganyang kalipay ko ya. Ginislan sa Ginoo ang principal kag assistant principal. May bago nga principal kag assistant principal. Tanan-tanan wala sang pasipsip kay bago. Wala gid sa siling nga makapalapit sa nga mapasipsip. Hindi kay bagong principal. Wala sa may nakakilala siya. Bago gid mga katuran. Doon nag-reset ang school. Nagbago gid ang sistema. Kagaro na natabo, every classroom ginabisitahan gid sa amon nga principal kag assistant principal. Until sang uli ako na lang ang ginabisitahan sa ako na principal kay nanamihan sa sang classroom ko. Very structured ang ako na classroom. Very organized. Sa Amerika dapat structured ka. Pag hindi ka structured ang classroom mo, mga bata mo hindi mamati sa iyo. Naglambot na sa punto mga katuran, sa first 2 years ko sa Amerika, nag-struggle ko, kaya hindi ko ma-organize ako mga kabataan. Kaya una-una, hindi ko nila pag-respeto kay tungod sa color ng skin ko. No, hindi sila mag-respeto. Pero after 2 years, na-earn ko ng respect. Nakita ko nila permi sa hallway. Nakita ko nila permi sa field. O si Mr. Cadayo na, teacher na sa dugay-dugay na. Na-earn ko ng respect. Matamat, na-establish ko na asa sa uli mga bata ko. Gituduan ko na kung paano mag-storya nga may respect, accountable talk sa classroom. You teach them how to have a good conversation. Tuduan mo sila, may mga phrases ka kung how to start a conversation. 2 months ko na ginhimo, less than ganit 2 months, no? Sa uli na recognize mo na mga bata, kabat namin na mag-storya siya kasi pareho. Una-una, nagabuyayaway pa sa uli. Why na? Nag-start sila sa sinang conversation. No? Gastart na sila namin na sila mag-istorya. Asa sulido ka namin na sa atmosphere. Ako niya principal, every time when she gets inside my classroom, everybody is talking to each other. Very respectful good. Principal ko na tingala ko, wow, Mr. Cadayo, what did you do? Magsulod ko to sa iba na classroom, chaos. But when I get into Mr. Cadayo's class, very organized. Very organized. Mga katuran, hindi mapos mapilian ka nga teacher of the year sa mga school. Hindi mapos. Sang awarding ba na sang teacher of the year, wala gid kuya kabaloy nga ako ginpili. Grabe ginagino. Grabe gid siya. Grabing struggle ko. Kag nakita gid sang principal ko kag assistant principal, even the district would come into my class, even the state ga visit sa classroom ko. Amo ning sadya sa principal ko, kaya every time ganyan state visit, ganyan makadto sa school namon, duwa na sila, wala yung ginadala sa iba na classroom, ginadala ito sa akon. Kaya nakita ya very organized, kaya structured ang classroom ko. Grabe, damo gid nga may feedback na makuha mo, nami gid. Pero siyempre, butang mo ng kagalingon mo, ang pressure ba every day, grabe preparation ko, kay di ka kabalo, anytime mabisita sila sa iyo. Grabe gid ang makuturan. If you seek for justice, ihatag bala sa Ginoo kay mangita gid ang Ginoo paagi. Ginislan gid sa Ginoo ang principal kag assistant principal. Ginbag-o ya gid ang makuturan. Nami gid ang Ginoo. So
I-share mo sa Ginoo ang mga kabudlayan mo kay He will help you. Let's choose justice over personal payback. Ako nagangita sang para makabalos ko la. Ang Ginoo ya, mga kauturan. The same way man na sa inyo. May ginabatsa ka mo, may mga problema ka mo. Isugid bala sa Ginoo, kay He will find a way to fix it. Mangita gid saya pagi. Next, ang katapusan, mga kauturan, wait on the Lord. You have to wait. No, God hears, and His timing is beautiful. Si David nag-storya sini. Now, waiting on the Lord. No, it's like waiting a reply for someone nga ginsulatan mo, nagahulat sa. Amo man na kay David. Why, Lord? You stand afar off. Naulat sang ginaulat ni David. No, kaduga sa kadugay pang sabat sa Ginoo. In our prayers and laments, moments of laments, when we pour out our hearts to God, we are encouraged to wait. Mga kauturan, hulat kita. It's not a restless waiting, it is a trusting one. Imagine nyo ba ang 16 years namon nga ginulat para maka-baby. Kami 16 long years ang ginulat namon. It was not a restless waiting, but rather a trusting one. Dapat amo man na sa aton. We believe that God hears us even when it seems silent. It's like waiting for a sunrise. Nga kabalo ka man, no? You know it's coming, and you must trust the timing. Muna yang Ginoo, ang pregnancy sa asawa ko, what a timing! Grabe, ito yung perfect timing. Ito yung sa Ginoo. Sa amon, hindi ito perfect timing. Gani. Kaya nga, para sa amon, tigulang na kami. Pero sa Ginoo, perfect na yung mga kauturan. It's a perfect timing. Gusto pa namon, dapat sang after 5 years ang kasal kami, nakabata na kami. Pag gini mo sa Ginoo, 16 long years, di pa ulat niya. Kaya mo na yung timing niya. Would you imagine that? Lain gid ang Ginoo ya. God's clock doesn't tick like ours. His timing is perfect, even when you're impatient. So as we lament, expressing our struggles, doubts, and pain, we wait with hope. We trust that God is at work behind the scenes, aligning things according to His wisdom. Waiting on the Lord isn't passive. It's an active trust. Tandaan niyo na mga kauturan. Now, so be patient, my dear brothers and sisters in Christ. God hears and His timing is beautiful. Nagsulat ako sa a personal poem of lament. Di na siya actually kompleto sang nagligad, di kompleto ko na siya. Kay mo sa sining poem sa Amerika ko panginobra. Basahon ko, in the quiet of my heart, I lay my burdens bare. Before the Lord, I bring His sorrow and care. With words of lament, my soul does cry. Yet in God's promises, my hope will never die. The trials of life can weigh heavy like a stone. Grabe. Imagine ko sa may best nga naggrabe, ginibig ko sa Ginoo. Nagwa ko sa eskwelahan, may field kami mo, may duha ka basketball court, may lapad-lapad nga soccer field. Naglakat ko to, nagkanto ko sa tunga, napungko ko, nagibig ko sa Ginoo. Gahamba ko sa Ginoo. Na, ano man hilod man? Di ko hindi sa nakatabo nga ang akon ng mga colleagues hindi mag-ano sa akon kay gusto nila ilagid pero kung nakita man nila nga hindi insakto kung graga pour out ko sa Ginoo. The trials of life can weigh heavy like a stone, but I'm not forsaken. I'm never alone. To the throne of grace my complaints I bring. In the presence of Christ my spirit takes me. Wala ko na silo. Through tears may fall like rain from the sky, I cling to the hope that will never say goodbye. For in Christ alone my salvation is found. His love and mercy forever abound. So I'll trust in the Lord. Maniginimo ko sa uli. Through storm and through night, for in my weakness He is my light. With faith as my anchor and God's word as my God, in Jesus my Savior I will always confine. Sa iya, hindi ko yung kapalpit, kag ginasugid tanan-tanan. Ano bala itong mga takeaways? In conclusion, ano ang makuha kasi ni? First, lamenting is not a sign of weakness or lack of faith, mga kauturan. It is an integral part of our relationship with God.
It is a practice that requires vulnerability, honesty, and trust. May Psalm 10 inspire us to bring our complaints before God in a way that deepens our connection with Him and reaffirms our faith in His just and loving nature. Let's pray. Heavenly Father, in our moments of lament, we come before you with reverence, pouring out our complaints and burdens. We recognize your sovereignty and wisdom, trusting that even in our pain, you work for the good of your people. May your comforting presence sustain us, and may we find hope in the promise that one day, tears will be wiped away, and suffering will cease. In Christ's name we pray. Amen.